balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, high-profile inmate Tony Ko patay, 3 iba pa sugatan sa stabbing incident sa loob ng New Bilibid Prisons. Pagkawalan ng may 300 milyong pisong drug money na nakumpiska sa raid sa Bilibid noong 2014, ibinunyag ng Department of Justice. Pasok sa ilang paaralan sa Bulacan at Metro Manila, kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon. Panibagong bagyo, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. 4 patay at halos 3 milyong residente naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Meji sa Taiwan. Pangulong Rodrigo Duterte biyaheng Vietnam ngayong araw para sa isang official visit. At sa ating serbisyong kasangbahay, lalaking may suspected hemangioma o lumalaking nunal sa pisngi sumailalim sa minor surgery sa tulong ng UNTV at partner agencies. Magandang tanghali. Nasawi ang high-profile inmate na si Tony Ko at 3 ang nasugatan sa stabbing incident na naganap kaninang umaga sa loob ng New Bilibid Prison. Mula sa Muntinlupa, may report si Sherwin Kulubong live. Yes, Sherwin. Yes, Flor, patay ang isang high-profile inmate habang 3 iba pa ang sugatan sa pananaksak sa New Bilibid Prison bandang alas 7:30 ngayong umaga. Batay sa inisyal na ulat na ipinarating ni Justice Undersecretary Erickson Balmes, napatay sa insidente si Tony Ko, habang sugatan naman sina Vicente C., Peter Ko at JB Sebastian. Kasalukuyang ginagamot sa Muntinlupa Medical Center ang mga sugatan. Flor, ayon naman kay Rolando Asuncion ng OIC ng Bucor, nagsimula umatong gulo sa Building 14 sa pagitan mismo ng mga high-profile inmate matapos isumbong ni Edgar Cinco kay Clarence Donggail na nagpapat-session ng 3 inmate na sina Vicente C., Peter Ko at Tony Ko. Dito na umano sumiklab ang riot sa pagitan ng grupo ni JB Sebastian at Edgar Cinco. Patuloy namang iniimbestigahan ng pamunuan ng Bureau of Corrections ang insidente. At yan ang ating update mula rito sa Muntinlupa City. Balik sa iyo, Flor. Sherwin. Yes, Flor. Wala ka bang balita kung anong lagay nung 2 sugatan, yung si Sebastian at saka yung si Peter, Peter Ko ba yun? Si Peter Ko, ayon kay Rolando Asuncion, ay isinugod na sa Manila Hospital. Samantalang si JB Sebastian Flor ay nung makita doon ni Asuncion ay maayos na raw ang lagay nito na kabenda at meron lamang daw umanong gasgas sa kanyang dibdib, Flor. Sa dibdib. Yung isa saan tinaman? Hindi pa binigay yung detalye niyan ng OIC ng Bucor, Flor. Samantala mamaya daw magbibigay sila ng iba pang impormasyon at yung kopya ng CCTV dito sa mga kawani ng media. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, nag-ulat ng live mula sa Muntinlupa City. Ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nawawala ang may 300 milyong pisong drug money na nakumpiska sa raid sa Bilibid noong December 2014 na pinangunahan ni dating DOJ Secretary Leila De Lima. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Testigo umano ang hawak ngayon ng Department of Justice na magpapatunay na may nawawalang 300 million pesos na drug money galing sa Bilibid. Nakumpiska umano ito sa Oplan Galugad na isinagawa noong December 15, 2014 sa pangunguna ni dating Secretary Leila De Lima. Ang sinabi lang sa dyaryo
1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila. But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million. Ayon kay Aguirre, isang inmate at isang intelligence agent ng gobyerno ang kanilang testigo na naroon mismo nang isagawa ang raid. Nakapalooban niya ito sa report na isinumite ng agent matapos ang operasyon sa Bilibid. Hindi na rin itinanggi ng kalihim na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng resources nito upang makasuhan si Senador Laila de Lima. Kapagkat naniniwala ang gobyerno, ako naniniwala unang-una na talagang may kasalanan siya. So we have to use everything kung kinakailangan ipin down. Otherwise, pag hindi mo ginamit lahat, baka makawala pa yung may kasalanan. Bukas din anya ang DOJ na gawing testigo ang dating driver at umano'y nakarelasyon ni de Lima na si Ronnie Dayan na handa nilang bigyan ng proteksyon. I am inviting him na sana umapir siya sa Congress. Sabihin niya yung totoo doon. Ayaw namang patulan pa ng kalihim ang patutsada ni de Lima na peke ang kanilang mga testigo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Pabor naman ng Bureau of Corrections na tumagal pa ng 6 na buwan sa pagbabantay ang PNP Special Action Force sa New Bilibid Prisons. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Simula nang magbantay ang mga tauhan ng Special Action Force sa Building 14 ng NBP noong Hulyo. Hirap nang makapasok ang mga gadget tulad ng cellphone na itinatago pa sa iba't ibang mga gamit tulad ng tsinelas, bangkito at cooler kung saan nakakulong ang mga high-profile inmates. Naging disiplinado rin umano ang mga tauhan ng NBP sa tulong na rin ng mga SAP. Bunsod nito, sinabi ng OIC ng Bucor na si Rolando Asuncion na malaking tulong para sa kanila ang 6 na buwan pang pamamalagi ng SAP sa NBP. Sa ngayon, up to the time na siguro assessment ko, we need mga 6 months pa. Pagka umalis yung SAP, I cannot say na 100% natitino. Aminado rin si Asuncion na bukod sa problema sa kakulangan sa pasilidad at pondo, problema rin ang iba nilang mga tauhan. Medyo kailangan pa maraming gawin para talaga maging efficient and effective yung mga personnel natin. Umaasa ang OIC ng Bucor na sakaling maipatupad na ang modernizations ay tuluyan ng maayos ang mga problema sa NBP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hiniling na niya sa China at Russia ang kooperasyon ng mga ito sa pagsugpo sa ilegal na droga sa Pilipinas. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang nadiskubring Mega Shabu Laboratory sa Arayat, Pampanga noong nakaraang linggo. Dito nakita ang 7 malalaking makina na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Kaya nitong mag-produce ng 200 hanggang 300 kilo ng shabu. Ito rin umano ay konektado sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay Pangulong Duterte, mula sa China ang mga makinang nakuha sa lugar, kaya naman nananawagan ito sa Chinese government na kontrolin ang mga Chinese gang na nagsusupply umano ng illegal na droga sa Pilipinas. Look at what they did. Hindi lang tinanggap ang challenge ko, gumawa pa ng factory ang mga. Now, we are dealing with China. I will bring this to their attention. I'm leaving for Vietnam, then maybe to China. Lahat ng materials galing sa China. So we want them also to control the people and increase the focus on the criminals. Kaibigan man kaya tayo? Bakit ganon? If you consider us as your friend, you want to help us, but most of the materials, lahat, and the machines and the boilers are from China. What does that mean? Maging ang tulong ng bansang Russia para sa kanyang drug war ay hiniling na rin ni Pangulong Duterte. I have talked to President Medvedev of Russia, and we agreed that I will go there and we will talk about how they can help us here. China is ready to help us, and I would add now they should be ready to help us with this.
problem of Samantala, sinabi ng Pangulo na balak na nilang gawing rehabilitation center ang Mega Shabu Lab. Hindi na aniya muling mababawi ng may-ari na pinangalan ng Chua ang lugar dahil isa-sequester na ito. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, inilunsad ngayong araw ng Department of Interior and Local Government o DILG ang programang kontra sa anomalya at iligal na droga. At mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sir, Grace. Wala sa patuloy na pakikipaglaban ng gobyerno sa iligal na droga, inilunsad ngayong araw ng DILG ang masa magsidong mamamayang ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa iligal na droga. Dito magkakasama na ang PNP at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maging mismo ang mga mamamayan na sa pagbabantaya sa komunidad laban sa illegal na droga, maging ang korupsyon. Mayroon ang kanya-kanyang role ng PNP, PDEA, Barangay Against Drug Abuse Council o PADAC, Local Government Unit at National Youth Commission kung paano nila masusugpo ang illegal na droga sa kanilang nasasakupan. Hinihikayat ng DILG ang bawat isa na magboluntaryong magbigay ng impormasyon. Tiniyak naman ng DILG na hindi malalaman na ng kahit sino ang identity ng sino mang magbibigay ng impormasyon para na rin sa kanilang seguridad. Dito sa Quezon City, una pinilungsad ang Masa Masid at sa mga susunod na araw ay gagawin na rin ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang programa ay pinangunahan ni DILG Secretary Mark Sueño, Quezon City Representative Sonny Belmonte Jr., Quezon City Mayor Herbert Bautista, Vice Mayor Joy Belmonte, PDEA Director General Isidro La Peña at mga opisyal ng PNP at tiga ng mga barangay sa Pilipinas. Waila? Maraming salamat Sir Grace Casin mula sa Quezon City. Tinututulan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala ng Moro National Liberation Front o MNLF na isama sa peace negotiations ang Abu Sayyaf Group. May report si Mirasol Abugadil. why should I talk to animals? What's the point? Kapag ganon, wag na lang tayo mag-usap. I will not. For the life of me, I will not. Ito ang naging sagot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa suhestyon ni Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari na isama sa peace negotiations ang bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa kaniyang pagharap sa Philippine Marines sa Taguig City kagabi, inihayag ng Pangulo na isinasaayos na magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MNLF. Ngunit kung patuloy aniyang igigiit ni Miswari ang panukalang ito, ay posibleng hindi na matuloy ang peace talk sa Moro Group. Then wait the next president if he wants. Ako ayaw ko because I do not want as a matter of principle. Hindi ko matanggap yung ganong style. Either nor abandons the Abu Sayyaf and you will take care of the Abu Sayyaf. Una nang inihayag ni Pangulong Duterte na wala itong planong makipagkasundo sa Abu Sayyaf na isa umanong criminal at notorious kidnap for ransom group. Una nang ipinag-utos ng Pangulo ang all-out war laban sa grupo matapos na patayin ng mga ito ang isang 18 anyos na estudyanteng bihag nito noong Agosto. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga Abu Sayyaf, destroy them. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa C-News. Pasok sa ilang paaralan, kanselado ngayong araw dahil sa walang tigil na pagulan. Panibagong bagyo, inaasahan naman papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At Pangulong Rodrigo Duterte papalis na ng bansa ngayong araw upang bumisita sa Vietnam. At iba't ibang senaryo sa pagtama ng malakas na lindol isinagawa sa nationwide a simultaneous earthquake drill ngayong araw. Sa pagpapatuloy ng C-News, palis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official visit sa Vietnam mula ngayong araw hanggang bukas. May report si Rosalie Cos live.
Yes, Rosalie? Magandang tanghali, Flor. Ngayong alas 2 ng hapon nakatakdang magbiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official visit at inaasahang magbibigay ng kanyang departure speech dito sa Ninoy Aquino International Airport. Binubuo ng 9 na opisyal ng pamahalaan ang delegasyon ng Pilipinas sa Vietnam, kabilang sina DFA Secretary Perfecto Yasay, DTI Secretary Ramon Lopez, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, National Security Advisor Hermogenes Esperon, Senators Alan Cayetano, Francis Escudero, Communication Secretary Martin Andanar, Cabinet Secretary Leoncio Evasco at Philippine Ambassador to Vietnam Noel Servigon. Sa Hanoi, Vietnam, nakaschedule na makipagkita si Pangulong Duterte kay Vietnam President Tran Dai Quang at mag-courtesy call din sa iba pang Vietnamese government officials. Mayroon ding schedule na pakikipagpulong si Pangulong Duterte sa Philippine-Vietnam Business Group at Filipino Community mamayang gabi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 3,800 ang mga Pilipino sa bansang Vietnam. Layo ng pagbisita ni Pangulong Duterte ng paigtingin ng ugnayan ng Pilipinas sa Vietnam sa pamamagitan ng pagtalakay sa bilateral economic trade, maritime cooperation, law enforcement, defense cooperation, joint cultural activities, gayon din ang agriculture at fisheries. Ngayong taon ang ika-4 na pong anibersaryo ng pagkakaroon ng diplomatic relations ng Vietnam at Pilipinas. Flor? Rosalie Cos nagulat mula sa Pasay City. Hindi dapat makamba ang mga mamamayan sa paghihina ng piso kontra dolyar. Sinabi ng Department of Budget and Management na humina ang piso dahil sa inaasahang pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve. Muli, narito ang report ni Rosalie Cos. Umabot na sa 48.35 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar, pinakamataas na naitala sa loob ng 7 taon. Taliwas sa ibang ulat na lumabas, walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar dahil resulta ito ng pagtaas ng halaga ng dolyar, gayon din ang nakaambang pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve Bank. It has nothing to do with the President's statement. It is, as I said, basically because of the strengthening of the dollar, okay, and the outflow of hot money, which are now taking advantage of a stronger U.S. economy. Katunayan anya na matatag ang pananalapi ng bansa ang pagkakaroon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng pinakamataas na halaga ng gross international reserves na nasa $85.7 billion. Hindi rin anya magreresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pagbagsak ng piso kontra dolyar. The other fear is that the depreciation of the peso will result in higher inflation. Again, that is misplaced. Because in fact, our inflation target, official inflation target is 2 to 4%. We are much lower than 2. Dagdag pa ng DBM, makikinabang din ang mga pamilya ng overseas Filipino worker sa mas mataas na peso value ng kanilang mga perang padala, gayon din ang mga exporter. Subalit dehado naman ang mga bumibili ng goods o nag-i-import ng produkto galing sa Amerika. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagpatawag kaninang umaga si House Speaker Pantaleon Alvarez ng caucus sa mga miyembro ng Majority Coalition kaugnay ng panukalang national budget. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribojoc live. Go ahead, Nel. Lord, halos 30 minuto lamang ang tinagal ng caucus na ipinatawag ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga miyembro ng Majority Coalition. Pangunahing layon ng pulong ay may kaugnayan sa pagpapabilis ng proseso ng pagpapasa ng 3.35 trillion peso 2017 proposed budget. Ayon sa House Speaker, nakiusap siya sa mga miyembro ng koalisyon na iwasan muna ang mahabang pagtatanong sa plenaryo. Well, siguro yung mga members ng majority, kung po pwede, minimize na lang yung pagtatanong sa floor, no? Since we are the sponsor of this budget. Dagdag ni Congressman Alvarez, target na maipasa ang panukalang budget sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pagre-resume ng sesyon sa Nobyembre. Sa ngayon ay patuloy ang pagdinig ng plenaryo sa panukalang budget kung saan tinatalakay ngayon ang budget ng Department of Energy at Department of Social Welfare and Development.
Flor. Nel Maribuhok, nagulat mula sa Kongreso. Pupulungin bukas ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga mining companies sa bansa. Sinabi ni DENR Undersecretary Leo Hasareno na tatalakayin sa pulo ang ginawang pagsuspinde sa operasyon ng 20 mining companies sa bansa. 10 mining companies na ang naunang sinuspinde ang operasyon dahil sa paglabag sa mining laws. Tiwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na tuluyan na nitong mawawakasan ang problema sa contractualization sa bansa sa pamamagitan ng bagong sistema na ipatutupad nito. Narito ang report ni Joan Nano. Hindi na maaaring sumali pa sa mga isasagawang job fair ng pamahalaan ang mga kumpanya na nagpapatupad ng endo system sa kanilang mga manggagawa. Isa ito sa mga paraang naisip ng Department of Labor and Employment o DOLE upang mabawasan ang bilang ng mga endo firm o mga kumpanya na nagpapatupad pa rin ng sistema ng kontraktualisasyon. Kaugnay ito ng marching order ni Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan na ang endo system at kontraktualisasyon sa bansa. Tinityak natin na walang endo-endo yan. Kasi talagang tutuldukan na natin ang endo. Ang lang itong naiiwang issue pa lang ay yung tungkol sa contractualization. Kumpiyansa naman si Secretary Bello na maaabot ng DOLE ang kanilang target na mabawasan ang ganitong sistema sa bansa ng 50% bago matapos ang taon at tuluyang wawakasan ito sa 2017. On target tayo kasi hindi ba sabi natin up to end of year 2016, 50%. On target yan kasi meron na nagre-report na may 25, may 20, may 15, gano'n. So, on target pa rin. Ang ENDO ay isang sistema kung saan binibigyan lamang ang mga manggagawa ng 5 buwan na kontrata sa trabaho. Sa ilalim nito, hindi na pinapaabot ng 6 na buwan ng isang manggagawa dahil maaari na silang maging regular at makatanggap ng kaukulang mga benepisyo sang-ayon sa itinatakda ng batas. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. May panibagong bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Alamin natin ang detalye mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po na pinag-iibayo nitong bagyong may international name na Meggy. Ito nga po yung dating si Helen. Itong southwest monsoon o habagat nakaka-apekto po sa ilang lugar sa ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po ay malakas na mga pag-ulan ang habagat sa may area po ng western section ng Luzon at ito po yung posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. At ayon din po sa Pag-asa, yung ibang lugar po sa ating bansa ay patuloy naman makakaranas ng isolated rain showers and thunderstorms. Isa pong panibagong bagyo ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ito po ay nasa layong 2,905 kilometers sa may silangan po yan ng Luzon. At taglay ngayon lakas ng hangin na 65 km per hour at yung pagbugso ay abot naman sa 80 kph. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 20 km kada oras. Ang kanya pong international name ay Chaba at ito po ay papangalan ng Igme. Sa oras po na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend po yan, particularly baka po sa Sabado ayon po sa pagtaya po ng Pag-asa. At ayon din po sa Weather Agency, posibleng itong maghapon natin ay magkaroon tayo ng makulimlim na lagay ng panahon. Ating latest, balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat sa Ray Pelayo mula sa Pag-asa DOST. At sa kaugnay na balita, walang pasok ngayong araw sa ilang lugar sa Bulacan at Metro Manila dahil sa walang tigil na pag-ulan na nagsimula pa kagabi. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa May Kawayan, Bukawi at Marilao, Bulacan. Ganoon din sa Navotas City, Malabon City at Cainta, Rizal. Sabay-sabay na sinagawa ang ikatlong nationwide earthquake drill bilang paghahanda sakaling magkaroon ng malakas na lindol o tinatawag na The Big One. Sentro ng nationwide earthquake drill ang Barangay San Francisco, Binyan, Laguna. Iba't ibang senaryo ang isinagawa sa drill tulad ng pagguho ng gusali, vehicular accident, sunog at high-angle rescue o pagliligtas sa mga tao na sa matataas na lugar tulad ng building. Pangunahing layunin ng drill na masanay ang mga mamamayan at hindi malito sa kanilang mga gagawin sakaling dumating nga ang isang malakas na lindol. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria.
Maya Paldo, Frima. Dakala salamat, lakay at Maya Paldo ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyaya liwang lugar king kay katamong bansa. Pepasarane ning Department of Public Works and Highways o DPWH Cordillera in Cannon Road, karing motorista ba ang midinang dalan in pamagayos daring contractors king Camp 5 Bridge. King close order ng DPWH paruminggung ing binyedang palugit karing contractors bang ay ayos da ing tuli inupisan da ng anyang Marti sampung aasahan dang mayari ni king October 3. Agpangkang project engineer Javier Madusenos, dapat kanong manalakad abayong tuli king lugar uling alina na agyon ning lumang tuli ding sa kena ating mga bayat alod adadalan keni. Mahigit 40 milyong pesos sing alaganan ning gastusan kening tuli ay talakad da ampong malyaring magluwat ini 50 hanggang 60 banwa. Isiniwalat na ning Transportation Franchising and Regulatory Board ing overcharging daring empleyado na ning LTFRB king Region 9 king pamag-apply king prangkisa. Ining report ng Dante Omento. Yakon Vini Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgrada III, el mga transport operators i stakeholders na Zamboanga Peninsula. Aquí mismo ya pronuncia el LTFRB Chief, rampante también el korupsyon na ahensya maskin na Rehiyon 9. Hindi kami nagmamalinis ha. We're bringing this out to the public to tell the public na there is corruption in this agency, as the President have said so. No? We're not hiding it, and in fact we're exposing it so that we'll be able to address it. Uno yan punto el problema de aplicación de franquicia del mga public utility vehicles, si donde ya llega 35,000 hasta 60,000 peso el tagasta con el mga aplicante. Pero el explanación del agencia no hay pago el franquicia y encansa na mas 500 peso el processing fee. It ranges from the franchises that some of the LTFRB employees are charging are from 35,000 to 60,000 depending on the kind of denomination. When you say denomination, it speaks of PUB, buses, PUJ, UV Express, or tourist transport. Un law firm ilya ensinya envuelto según na rampante korupsyon na LTFRB Rehiyon 9. What we have learned, what the stakeholders told us, corruption in Zamboanga City, Region 9 is very well entrenched. This we may say, it's very rampant. Taapila el LTFRB con el mga transport operator e viajero na dali impormasyon dayon na main office. El sikosa man eksperyensya prisyon estaba na empleyado o opisyal del ahensya na rehiyon. Aminado el LTFRB necesita sila ayuda con el mga stakeholders. El primer ya hace transaksyon con el mga empleyado na ahensya para limpiar con el de ila linya. Ya dali también el LTFRB con el mga stakeholders el de ila mga numero para pronto avisan na otoridad. Dantiamento, ONTV Noticias, Erescate, Ciudad de Zamboanga. Miraragdagan lapaing bilang daring barangay ang madedeklarang drug-free king Negros Occidental. Ining report ng Lalaine Moreno. Tatlo nagtaas na sa 13 ka barangay sa Negros Occidental ang gindeklara nga drug-free sang Philippine National Police sugod sang gilunsar ang programa nga Oplan Tukhang. Gani padayon nga nagalunsar sang drug clearing operations ang PNP kabulig ang mga local government units sa kada lugar. Ay resolution coming from the Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sila mismong nakabalo, no? Kabalo sang areas nila. Kaga sila man mismo makarekomendar sina. The moment ka makarekomendar sina, amo na ng pagvalidate sa atong mga kapulisan. Kagahapon pulo sa 14 ka barangay sang La Carlota City ang gindeklarar nga drug-free. Ang mga ini ang ginalakipan sang Barangay Yubo, Araal, Cubay, RSB, Nagasi, La Granja, Hagimet, Balabag, Ayungon, kag San Miguel. Suno sa PNP, wala nakapasar ang 4 ka barangay sa requirements ng Dangerous Drug Board o kung DDB. May mga certain requirements pa na hindi na-meet sa 4 ka barangay. Unlike sa pulo nga
totally na meet nila. Kabahin sa requirements ng DDB, una dapat magpasa sang resolusyon ang Barangay Drug Abuse Council sa PNP nga luwas ang ila barangay sa droga. Kag pagkatapos, igakumpirma ini sa PNP. Target sang La Carlota City Government nga madeklarar nga drug-free ang 4 pa ka mga barangay sa ilang nga lugar bago matapos ang tuig. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. At yan yung katamong balita, iba't yung miyayaliwang lugar king katamong bansa. Mibalik kayo Ken Lakay. Dahil salamat, Frima Salonga, Gloria. At sa ating police report, 3 drug suspects ang napatay at 3 na aresto sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Binondo, Maynila kagabi. May report si Jun Soriao. Nauwi sa engkwentro laban sa ilang hinihinalang tulak ng droga sa Delpan Island sa Binondo, Maynila pasado alas 9 kagabi ang isinagawang one-time, big-time operation ng pinagsanib na pwersa ng Binondo Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA NCR. Nanlaban umano ang 2 tulak ng droga sa ikinasang buy-bust operation sa isang drug den sa naturang lugar. Arestado naman ang 4 pang kasamahan ng mga ito nang maaktuhang gumagamit ng iligal na droga sa naturang drug den. Samantala, nanlaban din ang isa pa umanong drug personality matapos itong makorner ng mga pulis sa bubungan ng bahay. Pinalalabas lang ito ng bahay upang isailalim sana sa verifikasyon, subalit umakyat ito sa bubungan at nagtangkapang tumakas. Ayon kay Police Superintendent Amante Daro, hepe ng Binondo Police Station, ikinasa nila ang one-time big-time operation dahil sa talamak na transaksyon at paggamit ng iligal na droga sa lugar. Nagkasa kami ng isang one-time big-time operation together with the Service of Warrant of Arrest and Oplan Galugad sa Barangay 283 and 286 ng Maynila. Ito yung Delpan Island na kilala na maraming drug personalities. Kagabi ay pinalabas muna ang mga residente mula sa kanilang tahanan at dinala sa Delpan Sports Complex. Nasa 146 din ang sumama sa mga otoridad. Nang magsagawa ng verifikasyon, 2 rito ay ang top 3 at 6 sa listahan ng drugs watch list ng Binondo Police Station. Sa totoo po niyan, talaga hindi mo na ako nagbulat sa pulo, hindi ako talaga ng pulak. Alam po ng buong barangay namin yan, alam po ng chairman namin na. Dati po akong user pero tumigil na po ako. Tumigil na talaga ako. Dati oo, naamin ko, pero ngayon tumigil na po ako. Mga 1 year na po. Ayon kay Daro, ilang residente ang nagpasalamat sa kanilang isinagawang operasyon. Magdudulot umano ng malaking epekto ang naturang operasyon sa naturang barangay na tinukoy bilang serious affected area ng iligal na droga. Jun Soriao, UNTV News and Rescue. Susunod sa ating C-News, 4 patay at nasa 3 milyong residente na apektuhan sa pananalasa ng bagyong Megi sa Taiwan. Solong liderato sa Group B first round eliminations ng UNTV Cup Season 5, tatangkay na makuha ng House of Representatives Solon sa Oktubre. Filipino adobo burger sa London, patok sa panlasa ng mga Briton. At sa ating serbisyong kasangbahay, lalaking may suspected hemangioma o lumalaking nunal sa pisngi na operahan sa tulong ng UNTV at partner agencies. Nagbabalik ang C-News. Tatangkain ng House of Representatives Solons na makuha ang solong pangunguna sa Group B sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ball screen na nanatili para kay Adriano. Pull-up jumper. It's too open. Ayun, many years after he has retired from the Pro League, Edgar Billones. Matagumpay na nakuha ng HOR Solons ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Furies noong nakarang linggo sa third game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa University of Makati Gymnasium.
Pinatikim ng HOR ng ikalawang sunod na pagkatalo ang GSIS sa score na 97-83. Nanguna sa HOR sina Ege Bellones na may 31 points, Kiko Adriano na may 29 points at si Erwin Santa Maria na may 17 points at 7 rebounds. Hangad ng Solons na higitan ang kanilang record noong mga nakaraang season at makapasok sa finals. Noong season 4, bigong makapasok sa second round eliminations ang HOR Solons at tinapos lamang ang liga sa ika-11 pwesto na may 1-4 win-loss record. Masaya kami dahil for the first time sa simula nung kami sumali, nakadalawang sunod kami ngayon ng panalo. And hope so na dire-diretso ito. Bagamat hirap sa schedule at isang beses lamang sa isang linggo mag-ensayo ang grupo, pinipilit nilang ibigay ang kanilang buong makakaya sa bawat laban. Kita naman ninyo kung gaano nagsasakripisyo yung mga players, and even kami nagiging mga bench warmer, naroon yung suporta namin moral sa aming mga kasamahan doon sa loob dahil kailangan namin iangat yung moral nila. At kita rin naman namin yung pagpapagod nila. Aggressive lang yung mga players namin. No, even yung mga congressman na naglaro, talagang aggressive din sila. Talagang gusto rin nila talagang manalo. Same time, pero maganda yung dinipensa namin and offense namin. Yun, nakikita namin advantage at nag-click yung mga players namin. Sa ngayon, nangunguna sa Group B ang HOR at BOC Transformers na may malinis na record na 2 panalo. Samantalang ang GSIS naman ay nalaglag sa ilalim na pwesto kasama ng DOJ na may 2 talo at wala pang naipapanalo. Target ng HOR Solons na masungkit ang solong liderato sa Group B sa nalalapit nilang sagupaan ng powerhouse BOC Transformers sa October 9 sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. What's the latest around the globe? Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories making headlines from around the globe. At least 4 people were killed and more than 300 were injured as Typhoon Megi hits Taiwan. Most schools and offices were shut and the north-south bullet train suspended services as Typhoon Megi roared in from the Pacific. According to the government Central Emergency Operations Center, more than 14,000 residents were evacuated and 3 million households had lost power and water supply. The typhoon is now heading into the Taiwan Strait before it is expected to make landfall in China in its southeastern province of Fujian. Meanwhile, the Italian Council of Ministers have agreed to hold a popular referendum in December to abolish the Senate as an elected chamber. Edith Artates has the news. On December this year, Italy is set to vote in referendum over Prime Minister Matteo Renzi's flagship constitutional reform that aim to cut the powers of the upper house Senate and reduce the number of parliamentarians. The planned reform is said to increase the powers of the central government, diluting those of Italy's 20 regions on issues such as the environment, transport, and energy. Renzi also believes that this proposal will bring much needed political stability to Italy and has repeatedly pledged to resign if voters reject his proposal. Buonasera a tutti. Il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo dell'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione, referendum sul testo della legge di revisione costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Italians have different view on the issue. Viene esce fuori il no, probabilmente qualcosa, ma consistenza ci farebbe un valore, no? Per cui io per quanto mi riguarda direi di no, voto no al referendum, perché non mi pare che cambi molto.
Ma secondo me, certo, la situazione non è una situazione di quelle migliori che stiamo vivendo, però mi auguro soltanto una cosa, che sia un vantaggio per i giovani, per i disoccupati. Meanwhile, opposition parties such as the anti-immigrant Northern League say the reform will stripe away democratic checks that was put into place after the war to prevent the rise of another political strongman like Pasi dictator Benito Mussolini. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italy. In other news, 18 people were killed and 2 are missing in a coal mine explosion in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region on Tuesday. A rescue mission involving 200 people are underway at the site in the city of Shizuishan. But the efforts in searching for the missing miners have been hindered by water and high density of gas in the mine. According to local authorities, the mining operations at the exploded mine were illegal and that the police have already detained the mine owner. And a blue topaz gemstone that is said to be the largest of its kind will be on public viewing at the Natural History Museum in London starting next month. Dennis Damasco has the news. A glittering giant blue topaz stone is said to be on permanent display at London's museum for the world to admire. The Ostro stone was discovered by Max Ostro and his team last 1986 in the Amazon forest in Brazil. And after 3 decades, his son, Maurice Ostro, has decided to show the world how beautiful this precious gemstone is. It is said to be the biggest oval blue topaz gemstone in the world. The Ostro stone is an oval and it weighs 9,381 carats. That's 2 kilos, or effectively 2 bags of sugar. Its quality, the color, the intensity of the blue, and the clarity of the stone are what makes it so exceptionally rare. According to the Ostro family, it was a difficult experience for them just to get the stone in the middle of the Amazon forest. Some of their experiences includes battling with piranhas in the Amazon rivers and acquiring diseases during their journey in the forest. My father actually did something quite remarkable in terms of developing the coloured stone industry, and that story I'd like to share. And people seeing the stone and the fruits of all his work is something that I think is very heartwarming to both myself, and my children, and my whole family. Because of its rarity and priceless value, there will be added extra security in the premises. The blue topaz stone will be on public display at the National History Museum here in London from October 19. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London. Those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Sumailalim na sa minor surgery ang isa nating kababayan na matagal nang pinoproblema ang kanyang lumalaking nunal sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Narito ang report ni June Soriao. Lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Elvin Isaac, 24 na taong gulang, upang humingi ng tulong na maipakonsulta ang lumalaking nunal sa kanyang pisngi. Sa ngayon, ma'am, wala po akong trabaho dahil nahiya rin po ako mayroon sa tao dahil sa nunal mo? Yes, ma'am. Kasi hindi siya karaniwang nunal lang. Masakit pa? Yes, ma'am. Sinamahan si Elvin ng Serbisyong Kasangbahay Medical Team sa Luminis Holistic Skin Innovations Clinic upang masuri ni Dr. Casey Reyes, isang dermatologist at segment host ng programang Doctors on TV. Ayon kay Doc Casey, posibleng ito ay dahil sa hemangioma o abnormal na pamumuo ng mga blood vessel. Karaniwan itong matatagpuan sa balat at maging sa internal organs tulad ng atay o liver. Kasi makikita niyo po, nababawasan po yung color upon palpation. Pero pag dito po, we really need to do biopsy. Check po natin dito is the symmetry. This one, it's symmetrical. Wala pong asymmetry. So usually pag may asymmetry, i-rule out natin ang
cancer, skin cancer. And then makikita niyo po yung border, regular naman yung border niya. Tas yung color, hindi variegated. Ibig sabihin, hindi iba't iba yung color niya, uniform. Matapos ang assessment ay agad namang isinailalim sa minor surgery o shave biopsy procedure ang pasyente. Lubos naman na nagpapasalamat si Elvin sa mabilis na pagtulong sa kanya ng serbisyong kasangbahay. Salamat po sa Diyos na siya po ang bumabay sa akin para matanggal po yung problema ko. At sa mga staff po, kay Kuya Daniel Rason sa programa niya na serbisyong kasangbahay sa UNTV. Jun Suriao para sa serbisyong kasangbahay. Popular ngayon sa London ang burger na kung tawagin ay The Filipino Adobo Burger. Kapartner adobo burger kapag ka isinaserve ay chicharon. Nang sausawan ay sukang Ilocos. May report si Dennis Damasco. Patok ngayon sa isang restaurant dito sa London ang burger na ginawa ng isang British chef na tinatawag na The Filipino Adobo Burger. Pumunta pa mismo sa Pilipinas ang London executive chef na si Richard Turner upang mabuo ang gastronomical meal. Ang burger ay binubuo ng grilled pork patty, melted buffalo mozzarella at ang sweet and spicy banana ketchup. At upang lalong mapasarap ay nilagyan ito ng adobo. Kasabay na isineserve sa adobo burger ang pork chicharon na may sausawan na suka. Ayon sa mga nakatikim ng burger, siguradong babalik-balikan nila ito. The burger tastes fantastic. It was important that Richard captured every essence he could straight from the Philippines and bring it back here. And each layer you go through that burger, you can really taste it. I've just enjoyed the most fantastic Philippine burger here at Hawksmoor, and it genuinely surprised me how delicious that was. I had no expectations of what it was going to taste like, but the combination of the pork and the adobo pulled pork was fantastic, and I'd really recommend everyone to come and try it. Ikanatuwa naman ng ating mga kababayan ang pagtangkilik ng mga banyaga sa ating mga kinalakhang pagkain. First is to introduce a Filipino product, which is actually a slice of Philippine culture. Secondly, it's to, in a way, promote closer friendship between British and Filipino people. You know, you get together for a pint and a burger, and that's a fun thing. And thirdly, generally, to raise the profile of the Philippines in a positive way in the United Kingdom. Ang limited edition na The Filipino Adobo Burger ay sinimulang ibenta sa Hawksmoor Restaurant noong September 12 at magtatapos naman ito sa October 13. Ito ay nagkakahalaga ng £13 o humigit 800 piso. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London. Sarap yung sausawan, ano, no? Suka. Hindi, pero ano, Lakay, very alarming yung ano, no? Yung stabbing incident doon sa NBP. Na ang involved ay yung mga witnesses, high-profile inmates na doon sa droga. Di ba? Naisip ko lang, kung halimbawa nangyari yun na hindi pa nalilinis ng yung mga baril na itinatago ng mga inmates doon, eh siguro mas grabe pa ang namatay, hindi lang isa. Pwede. Kasi nalinis na, may mga natira pa mga panaksak, di ba? Oo. In which, very unlikely yun, ha? Sa isang kulungan na high-profile inmates, pagkatapos may mga baril, may mga pera pa. Mga sandata, oo. At sana wag matuluyan si JB Sebastian. Kasi binabantay na siya makapag-testify sa Kongreso, di ba? Oo. Eh, wala namang ano, hindi naman daw grabe. According to our reporter, hindi naman grabe yung tama ni Sebastian. So baka makarecover pa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.